Mga ka-Serene, what's up? DJ Serene here, and welcome to another episode ng The Serene Sessions. Tonight, may confession tayong mapapakinggan na magpapaisip sa'yo tungkol sa love, loyalty, at mga desisyong nagbabago ng lahat. Pakinggan natin ang kwento ng isang listener na nahulog sa isang sitwasyon na wala siyang inaasahan. Let's go! Ako si Sarah, isang ordinaryong babae na nakatira sa Antipolo. Isang lugar kung saan ang mga gabi punong-puno ng bituin. At ang hangin ay may halong malamig na lamig at init ng damdamin. Habang nakaupo ako sa aking maliit na silid, ramdam ko ang bigat ng lihim na ito, na matagal nang bumubuo sa aking kalooban. Ang mga alaala ng ating mga nakaraang sandali, ni Lisa at ni Marcus, ay patuloy na nagpapainit ng aking puso at nagpapabigat ng aking damdamin. Sa pag-ikot ng mga orasan, hinawakan ko ang Manila envelope na aking inihanda. Ang papel na iyon ay tila may sariling kaluluwa, naglalaman ng mga salita ng pagnanasa at pagsisisi. Sa bawat paghigop ng hangin sa silid, dama ko ang tensyon at halimuyak ng mga nakaraan. Hindi ko maikubli ang nararamdaman ko. Isang halo ng guilt, longing, at excitement. Ito ang lihim kong pinagbigyan. Ang pagnanasa ko kay Marcus, ang jowa ni ate ko, na kahit sagad sa tama, ay nagbigay ng init sa bawat selula ng aking katawan. Sa pag-iisip ko sa mga panahong sabay nating tinahak, ang mga kalsadang puno ng liwanag, at anino, hindi ko maiwasang maalala ang bawat titig at bawat ngiti na naglalaman ng mga pangako. I'm falling apart, madalas kong isipin sa mga gabing tulad nito. Kung saan ang mga alaala ay tila sumasabog sa aking isipan. Si Marcus, ang lalaking dati puno ng mga pangarap, ngayon ay naging simbolo ng isang pagbabawal na pag-ibig, ay nagbigay sa akin ng init na hindi ko inaasahan. Ngunit higit pa sa init, naramdaman ko ang isang makapangyarihang koneksyon na nagpabago sa lahat ng aking paniniwala. Ang bawat salita sa liham ko ay pumapailan lang sa pagitan ng emosyon at rasyonalidad. Sa isang sulat na puno ng pag-aalinlangan at pananabik, inilahad ko ang totoo. Sinulot ko ang jowa ng ate ko. Hindi man ito perpekto, ramdam ko ang matinding pangangailangan kong ipahayag ang aking saloobin, kahit pa ang mga titig ng hangin ay may kaakibat na panganib. Ang bawat linya ng aking sulat ay naglalaman ng mga detalyeng nag-iiwan ng marka, mga sandaling puno ng lambing at apoy, kung saan ang mga titig namin ni Marcus ay naging lihim na tagpo sa pagitan ng bawal at katotohanan. Sa gitna ng madilim na gabi, habang pinipilit kong itakda ang bawat salita sa papel, nariyan ang pag-aalinlangan at takot. Alam kong sa sandaling ito, ang aking buhay ay magbabago. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang bumubulong ng no turning back. Ang init ng aking damdamin ay halos makalibang, habang pinapaalala sa akin ng malamlam na ilaw ng buwan, ang mga nagdaang sandali ng kaligayahan at kabiguan. Hindi ko inasahan na ang aking simpleng pagpili ay magiging simula ng isang malagim na kwento ng pagtataksil at pag-ibig. Kasabay ng paglabas ng bawat salita sa aking liham, naramdaman ko ang bigat ng bawat patak ng aking dugo, mga alon ng damdamin na di ko na kayang pigilan. Ang mga alaala ni Marcus at ang nakaraang mga titigan naming nagmamahalan ay tila sumisiklab sa aking isipan. Nagpapaalala sa akin ng init at tapang na aking naramdaman noon. Ngunit sa kabilang banda, alam kong ang aking ginawa ay may kapalit na sakit para sa taong matagal kong minahal, ang aking ate, si Lisa. Habang dahan-dahang sinara ko ang sulat at iniwan itong nakahanda sa mesa, hinaplos ko ang malamig na salamin ng bintana at naisip ko, this is it, the point of no return. Sa mga sandaling iyon, ang pag-ibig, kalungkutan, at pangamba
ay naghalo sa iisang haplos na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas at kahinaan ng sabay. Ang bawat tibok ng puso ko ay pumapalo sa kaba at ang aking isip ay puno ng tanong kung ano na nga ba ang magiging kapalaran ng ating tatlo. Sa ganitong gabi, habang ang hangin sa Antipolo ay patuloy na humahaplos sa aking pisngi, alam kong ang lihim kong ito ay magpapasimula ng isang kwento na puno ng init, damdamin, at hindi inaasahang pagsubok. Hindi ko na muling mababalikan ang dating ako, sapagkat ang lihim kong ito ay parang apoy na nagliliyab, hindi na mapipigil, at patuloy na magbibigay init sa bawat sulok ng aking pagkatao. Bago pa man maging mabigat ang bawat salita sa aking liham, may mga alaala akong matagal nang inukit sa puso. Mga sandaling hindi ko malilimutan, kahit gaano man ako kasisikip sa aking mundo ngayon. Lumaki ako sa Antipolo, isang bayan na puno ng kwento at pangarap, at dito rin nasimula ng lahat ng nagbigay init sa aking damdamin. Sa bawat umagang sinasalubong ko ang araw, may kasamang mga alaala ng mga nakaraang sandali kasama sina Marcos at Lisa. Dalawang taong naging bahagi ng aking pagkatao at naging dahilan ng pag-alab ng aking pusong nagugulumihanan. Naalala ko pa, noong kami bata pa, hindi kami naghiwalay ng landas. Bagkus naging magkakapit-bisig kami sa paglalaro sa tabi ng ilog, kung saan ang malamig na agos ng tubig ay sumasalamin sa ating mga pangarap. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagbago ang aming relasyon. Si Lisa, na noon ay kalaro at kasama ko sa lahat ng bagay, ay naging higit pa sa kapatid. Siya ang naging gabay ko, ang aking karamay sa tuwa at lungkot. At si Marcos naman, na dati simpleng kaibigan ng aming pamilya, ay unti-unting nahulog sa makulay na mundo ng aking damdamin. Sa bawat pagtitipon at salusalo, napapansin ko ang hindi maipaliwanag na pagtingin ni Marcos sa akin. Isang titig na may halong pangako at lihim na pagnanasa. Ang bawat ngiti at malumanay na haplos niya sa aking kamay ay nagbibigay init sa aking kaluluwa. I felt something different, madalas kong isipin, habang ang damdamin ko ay kumikilos na parang apoy na dahan-dahang kumakalat. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Lisa, ang aking kapatid, na hindi ko inakalang magiging hadlang sa pag-usbong ng damdamin ko kay Marcos. May mga gabi kaming tatlo na tila kay tamis ng hangin, habang kami nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, na pag-uusapan namin ang mga pangarap, ang mga pangako ng kinabukasan, at sa kabila ng kasiyahan, may nakatagong tensyon na tila isang lihim na sumisiklab sa pagitan naming dalawa. Minsan, habang kami naglalakad sa tabi ng simbahan sa bayan, naramdaman ko ang init ng kamay ni Marcos sa akin. Isang haplos na puno ng pangako, ngunit tinakpan ng pag-aalinlangan. Ang mga sandaling iyon ay nag-iwan ng marka sa akin. Isang patunay ng labis na pagnanasa, na kahit bawal ay tila napakatotoo. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong naunawaan na ang damdamin ko para kay Marcos ay hindi simpleng paghanga lamang. Ito ay isang malalim na ugnayan ng emosyon, isang halo ng pagnanasa, kabiguan, at pag-asa. Hindi ko maikubli ang pakiramdam na bawat titig niya sa akin ay parang tinutugtog ang aking kaluluwa, at bawat pagdampi ng kanyang kamay ay nagdudulot ng kakaibang kilig na nagmumula sa pinakalalim ng aking puso. Ngunit kasabay ng bawat kilig ay ang takot na baka ito'y makasira sa magandang samahan namin ni Lisa. Minsan, nakatulog ako habang nakatingin sa malayo. Naaalala ang mga sandaling puno ng kasiyahan. Mga araw na para bang ang mundo ay umiikot lamang para sa aming tatlo. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti ring lumalala ang mga tanong sa isip ko. Paano kung ang damdamin kong ito ay maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng aming pamilya?
Paano kung ang aking pagnanais ay magdulot ng hindi na mapapawi ang sakit? Sa tuwing mauulit ang mga tanong na ito, ang init ng aking damdamin ay napapalitan ng malamig na pangamba. Ang bawat pagpindot ko sa mga alaala ng nakaraan ay may kasamang damdamin na magkasabay na masarap at mapait. Sa isang iglap, naaalala ko ang unang pagkakataon na napahawak ako kay Marcus sa isang simpleng pagtitipon. Hindi man ito naging malakas na sandali, sapat na ito upang maramdaman ko ang pagigting ng pagitan namin. Ang kanyang mga mata, na puno ng hiwaga, ay nagtatanong ng hindi ko maintindihan. Habang ang aking mga labi ay tila nagkukubli ng sikreto na unti-unting nabubunyag sa bawat titig. I just can't stop thinking about you. Ang mga salitang bumabalik sa aking isipan. Mga salita na naging tahimik na sumpa sa pagitan ng mga lihim naming dalawa. Ngunit higit pa sa mga simpleng titig at paghawak, ang mga sandaling iyon ay pinagtibay ng isang napakalalim na koneksyon. Isang koneksyon na nag-uugnay sa mga pusong may kanya-kanyang pinagdadaanan. Si Lisa, kahit na hindi ko sinasadya, ay naging biktima ng mga nagbabagang damdamin ko. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako nahulog sa kanya. Ngunit alam kong ang kanyang presensya ay parang anino na laging sumasabay sa akin. Nagpaparamdam ng sakit sa tuwing aking pinapansin ang mga lihim kong damdamin. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang basta mga alaala. Sila ang bumuo sa akin sa mga pangyayaring nagbigay linaw sa kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at pagkabigo. Kahit na may mga sandaling ang init ng pagnanasa, ay nagbigay sa akin ng kaligayahan. Alam kong kasabay nito ang panganib na maaaring magbukas ng sugat na mahirap paghilumin. I never wanted to hurt anyone. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili habang sinusubukang tuklasin ang tamang direksyon ng aking Ang paglalakbay ng ating pagkabata ay naging salamin ng kasalukuyan. Bawat tawa, bawat luha, at bawat titig na ipinagkaloob ng ating pagkakaibigan ay parang mga piraso ng isang napakalaking puzzle na ngayon ay nagkakabuo upang ipakita ang tunay kong nararamdaman. Sa mga alaala ng mga araw na puno ng simpleng ligaya at pagmamahalan, aking nakikita ang simula ng isang labis na kontrobersyal at hindi inaasahang pagnanasa na ngayon ay nagbubunga ng matinding kaguluhan. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandaling pilit kong ipinipigil ang aking sarili na magpakawala sa damdamin. Mga sandaling natutunan kong ang pagnanasa ay hindi lamang basta pagnanais ng pisikal na init, kundi pati na rin ang pagkahumaling sa mga emosyon na nagmumula sa puso. Ngunit paano ko nga ba mapipigil ang agos ng damdamin kapag ang bawat pagtingin ni Marcus sa akin ay tila nagsasabing, mayroong hindi pa tapos na kwento sa pagitan namin? Ang bawat alon ng alaala ay nagpaparamdam ng kakaibang kilig na tila sabay na nagbibigay ligaya at sakit. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti kong natutunan na ang pag-ibig ay parang apoy na kailangang pangalagaan. Hindi pwedeng basta-basta hayaang kumalat ng walang kontrol. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila wala akong magawa kundi sundin ang pintig ng aking puso, kahit pa ito'y magdulot ng kapahamakan sa mga taong mahal ko. Ang mga pangyayaring iyon ang nagtulak sa akin na humarap sa katotohanan, kahit na alam kung ang bawat hakbang patungo sa pagbabawal na pag-ibig ay may kapalit na pagdurusa. Ngayon, habang binabalikan ko ang nakaraan, nararamdaman ko ang parehong init at lamig na sabay na nagbabalot sa akin. Ang init ng pagnanasa at pagmamahal na hindi ko mapigilang maramdaman at ang lamig ng takot at pangamba sa kung ano ang may dudulot nito sa aking hinaharap. Ang bawat alaala ay parang paalala ng isang nakatagong apoy na unti-unting lumalakas, na handang magliyab sa sandaling buksan ang mga nakatagong pinto ng aking pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng aking mga alaala, naisip ko na ang lahat ng ito ay naging dahilan kung bakit ako ngayon
isang babaeng puno ng sigla at kasalanan na handang ipagpatuloy ang laban sa gitna ng mga kontrobersya at suliranin. Ang bawat sandaling kasama sina Marcus at Lisa ay naging pundasyon ng isang lihim na hindi ko maikakaila. Isang lihim na ngayon ay nagpapaapoy sa aking puso at patuloy na humahamon sa aking katapangan. Ito ang aking nakaraan, isang pinagtagpi-tagping kwento ng pagmamahal, pagnanasa at paghihirap. At habang tinatanaw ko ang darating na mga araw, alam kong ang bawat alaala na ito ang siyang magtutulak sa akin na harapin ang mga hamon ng kasalukuyan. Ang init ng nakaraan ay patuloy na sumisiklab sa akin, nagbubukas ng pintuan sa mga pangarap na maaaring magdala ng bagong pag-asa o muling magpabigat sa aking kalooban. Sa huli, ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa isang ipinagbabawal na pagnanasa. Ito ay isang paglalakbay ng puso, isipan, at kaluluwa. Isang paglalakbay na punong-puno ng init at lamig, na kahit sa kabila ng sakit at pangamba, ay patuloy na nagpapainit sa bawat. Nang marinig ang boses ni DJ Serene sa radyo, tila huminto ang mundo. Habang ako, si Lisa, ay nagmamaneho pa uwi sa aking maliit na kotse. Hindi ko inasahan na ang radyo ay magiging tagapaghatid ng sakit sa aking puso. Sinulot niya ang jowa ko, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa hangin. Tila ba ang bawat salita ay tusok sa aking kaluluwa. Bigla kong naramdaman ang hapdi sa dibdib. Ang mga luha ko'y unti-unting bumabagsak. At ang malamig na hangin sa loob ng sasakyan ay hindi na sapat para pakalmahin ang nag-aalimpuyong damdamin ko. Sa kabilang dako, si Marcus ay nasa isang tahimik na sulok ng isang kapihan sa Antipolo. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga mata, na dati naglilihim ng mga pangako at init ng damdamin, ay magdudulot ng hindi inaasahang kalituhan. Ang boses ni DJ Serene ay naghatid ng matinding tensyon sa kanya, at sa bawat paggunita sa mga sandaling ipinagpapalitan namin ni Sarah, naramdaman niya ang bigat ng kasalanan at pangungulila. How could this happen? Ang paulit-ulit niyang tanong, habang ang kanyang kamay ay kumikirot sa kalagitnaan ng kanyang dibdib. Isang paalala ng pinagsamang init at bighati. Ang ating mundo ay parang nagbago ng kulay sa ilang sandali. Sa bawat kanto ng Antipolo, tila may mga matang nakamasid sa ating kahinaan. Ang ilan ay nakikinig sa boses ni DJ Serene. Ang ilan naman ay tahimik na bumubulong ng mga pahayag ng simpatya at paghatol. Ang emosyon ay sumabog sa bawat sulok. Ang init ng damdamin ni Marcus na halo ng pagsisisi. At ang malamlam na pagdurusa ni Lisa na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng labis na emosyon, hindi rin maiwasan ang mga alon ng pisikal na tensyon. Ang mga kamay ni Marcus, na dati pumapawi sa lamig ng gabi, ngayon ay puno ng paghahangad na ibalik ang mga sandaling puno ng init at pagnanasa. Mga sandaling hindi na muling mababalik. Ngunit alam niyang wala ng paraan para ibalik ang dating sigla ng ating samahan. Ang kanyang mga mata ay naglalahad ng malalim na panghihinayang habang unti-unting nalulun sa dilim ng kanyang kaisipan. Habang patuloy ang pag-ikot ng radyo, bawat salita ni DJ Serene ay nagbubukas ng mga sugat na matagal nang nakatago. Ang init ng dating mga haplos at titig ni Marcus ay ngayon ay sumasabay sa malamlam na pag-iisa ni Lisa, na pilit sinusubukang baliwalain ang sakit sa pamamagitan ng pagtakbo sa kalye ng kanyang pag-iisa. I never thought it would hurt this much, ang kanyang naiisip, habang ang mga alaala ng ating nakaraan ay nagiging mabigat na pasanin sa kanyang damdamin. Sa gitna ng kaguluhan, tila ba ang bawat sulok ng Antipolo ay naging saksi sa ating mga patibong ng damdamin, isang halimuyak ng pagnanasa na ngayon ay napalitan ng mapait na katotohanan. Ang bawat titig
Bawat haplos at bawat lihim na alindog ay naging dahilan ng isang makapangyarihang pag-iyak at pag-aalinlangan. At sa bawat patak ng ulan, na unti-unting bumabagsak sa bubong ng aming mga tahanan, tila ba ang langit ay nakikisalo sa aming pagdurusa. Ang reaksyon ng bawat isa ay puno ng kabiguan at hinanakit. Sa puso ni Marcus, may halong kasalanan at pangakong hindi na maibabalik ang dating saya. Sa isip ni Lisa, ang bawat minutong lumilipas ay nagpapalalim sa sugat ng pagtataksil. Ang lakas ng emosyon at pisikal na tensyon na bumabalot sa aming tatlo ay nagpapakita na kahit ang pinakamainit na pagnanasa ay may kaakibat na malamig na pagdurusa. Ngayon, habang pinapakinggan ko ang huling pahayag ng DJ Serene, hindi ko maiwasang isipin kung paano nga ba natin haharapin ang mga patak ng katotohanang sumabog sa ating mga puso. Ang init at lamig ng bawat sandali ay patuloy na naghahati sa ating mga daan. Isang paalala na sa pag-ibig, kahit gaano man kainit ang damdamin, may mga pagkakataon na ang bawat haplos at titig ay nagiging dahilan ng pinakamalalim na pagkatapos ng malupit na pagsabog ng katotohanan, ang bawat araw sa Antipolo ay naging tila isang larangan ng digmaan, isang patunay ng hindi inaasahang kaparusahan ng mga damdamin. Sa bawat umaga, tila may mabigat na ulap na sumasabay sa bawat paghinga namin. Ang mga mata ni Lisa ay punong-puno ng luha at galit, habang ang mga titig ni Marcus ay nagtatago ng hindi maipaliwanag na lungkot at pagsisisi. Ako, si Sarah, ay nakatali sa salimuot ng aking mga nagawang pagkakamali, at sa bawat sandali, dama ko ang lamig ng distansya na unti-unting bumabalot sa ating tatlo. Ang mga kahapon na puno ng alindog at lihim na halik ay ngayon ay napalitan ng malalalim na sugat at pagkawasak ng tiwala. Sa aming maliit na komunidad, ang mga usap-usapan ay naging pabalbal at puno ng poot. Bawat kanto at sulok ay sumasaksi sa pagbulalas ng damdamin na di na mapigil. How did it all come to this? Ang tanong ng bawat isa, kasabay ng paghagulgol ng mga nawawalang pangarap at pag-asa. Sa aming bahay, ang dating tahimik na tahanan ay ngayon ay nagiging entablado ng mga hindi inaasahang pag-aaway. Ang bawat pagpasok ng aking kapatid, si Lisa, ay puno ng tensyon. Tila ba ang bawat salita namin ay parang palaso na may kasamang pait at puot. Minsan, habang kami nagkakasalubong sa sala, ang titig niya ay naglalaman ng mga tanong na di ko masagot. Paano mo nagawang iwanan ang tiwala ng pamilya para sa isang maling pagnanasa? Ang mga salitang ito ay sumisiklab sa aking isipan. Pinipintig ang mga alaala ng masasayang araw na dati puno ng pagtitiwala at pagmamahalan. Hindi rin nakaligtas si Marcus sa unos na ito. Sa kabila ng pag-ibig na minsan nating pinagsaluhan, ang kanyang mga kilos ay naging tila pag-aatubili sa harap ng pagsisisi. Madalas akong makita siya sa tabi ng simbahan. Tila ba hinahanap ang katahimikan para mapawi ang bigat ng kanyang konsensya. I never intended for this to happen. Madalas niyang sambitin sa sarili, habang ang bawat hakbang niya ay may kasamang pangamba at lungkot. Ngunit alam ko, ang kanyang puso ay sabay ding nabasag ng kahapong puno ng kasalanan at pag-asa na sana'y maibalik ang dati. Sa isang sulok ng Antipolo, tila nagkahiwalay ang bawat landas ng aming tatlo. Ang init ng dating pagnanasa ay napalitan ng malamig na pag-iisa, habang ang bawat haplos at titig na minsang nagbigay aliw ay ngayoy nagdudulot ng pighati at galit. Sa mga tahimik na gabi, ang mga alaala ng pinagtagpi-tagping pagnanasa ay pumapailan lang sa aking isip, parang mga multo na di ko matakasan. What have I done? Paulit-ulit kong binubulong, habang pinipilit kong paghilumin ang mga sugat na di basta maghihilom kahit ng panahon. Ang bawat araw ay puno ng mabibigat na sandali, mga hindi inaasahang paglabas ng mga emosyon sa mga sulok.
ng kalsada at mga tagpo sa kapehan, kung saan ang dating mga halakhak ay ngayoy napalitan ng tahimik na pag-iyak. Ang mga taong minsang malapit sa amin ay tila nakatingin sa amin nang may pakiramdam ng pagdududa at panghuhusga. Hindi maikubli ang bigat ng kahihiyan at pag-asa na unti-unting nauupo sa bawat isa. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ko na ang ating mga pagkakamali ay hindi agad nabubura. Ang mga tanikala ng dating pagkakasala ay nagiiwan ng malalim na bakas. Mga bakas ng pagnanasa na ngayon ay may kasamang pighati at pangamba. Ang bawat titig ni Lisa, puno ng pagtatakwil at pangungulila, ay sumasalamin sa isang sugat na di madaling maghilom. Si Marcos naman, na minsang naging simbolo ng mga pangarap at pag-ibig, ay ngayon ay tila nabihag ng kabiguan at pagsisisi. Bawat sandali ay nagpapaalala sa kanya ng mali na hindi na maibabalik. Sa kabila ng lahat, alam kong may matatagong pagnanais sa kaibuturan ng ating mga puso. Isang pagnanais na kahit sa gitna ng unos, maghanap ng liwanag na magbibigay pag-asa sa muling pagsilang ng ating mga pagkatao. Pero sa ngayon, ang bawat galaw, bawat salita, at bawat titig ay puno ng tensyon na tila ba ang ating mga damdamin ay isang apoy na handang pumutok sa kahit ano. Habang pinagmamasdan ko ang nagbabagong anyo ng ating bayan, naramdaman ko ang isang malalim na paghihirap sa aking puso. Alam kong sa bawat titig ni Lisa, sa bawat pagyuko ni Marcos, at sa bawat lungkot na bumabalot sa akin, may aral na dapat matutunan, isang paalala na ang bawat hakbang sa maling landas ay may kapalit na matinding pagdurusa. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy kong hinahangad ang pag-asa na ang mga sugat na ito ay balang araw ay maghihilom. At ang init ng ating nakaraan ay muling maging alaala na magbibigay aral sa atin para sa mas maliwanag na bukas. Sa ganitong gabi, habang ang ulan ay bumabagsak ng tahimik at ang mga ilaw ng kalsada ay kumikislap sa bawat patak, natanaw ko ang ating mga sarili na parang mga taong nakatali sa isang malagim na tadhana, mga taong dati nagmahala ng buong puso, ngunit ngayon ay nakalubog sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang bawat paghinga ay tila may kasamang tanong, paano na ba tayo? At sa puso kong nagdurusa, may pag-asang kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na darating upang tuluyang ipagpag ang ating mga nasirang damdamin. Ang landas patungo sa muling paghilom ay malabo at puno ng hadlang. Ngunit sa bawat patak ng ulan at bawat tunog ng hangin sa gabi, dama ko ang pag-asa na darating ang araw kung saan ang init ng ating pagnanasa ay hindi na magiging dahilan ng ating pagkawasak, kundi magiging paalala ng aral na magtuturo sa atin ng tamang pag-ibig at pagpapatawad. Ang bawat araw ay tila may bagong laban. Pagkaraan ng matinding pagsabog ng katotohanan, ang dating mainit na ugnayan natin ay napalitan ng malamlam na paghihiwalay at sugat na unti-unting nagpapalalim sa ating mga pusong sugatan. Sa umaga, habang sumisiklab ang unang sinag ng araw sa antipolo, ramdam ko ang malamlam na bigat ng bawat alaala, ang dating halakhak at haplos, na minsang nagbigay init sa ating mga kaluluwa, ay ngayoy nagiging paalala ng isang pagkakamaling hindi basta-basta mabubura. Sa tahanan namin, si Lisa ay naglakbay sa pagitan ng galit at pangungulila. Ang kanyang mga mata na dati punong-puno ng tiwala at pagmamahal, ngayon ay puno ng tanong na tila walang kasagutang makakapawi sa sakit. Bakit mo nagawa ito? Paulit-ulit kong naririnig sa bawat titig niya. Minsan, sa katahimikan ng gabi, habang ang ulan ay tahimik na bumabagsak sa bubong, naramdaman ko ang malamlam na halik ng pagdurusa sa bawat patak nito, isang pag-iyak na hindi ko na kayang pigilin. Si Marcos naman, na dati naghatid ng init at pag-asa, ay ngayoy lumulubog sa mabigat na pag-aalinlangan.
Ang bawat paglalakad niya sa makipot na kalsada ng Antipolo ay puno ng pagsisisi at pangamba. "I can't turn back time," sambit niya, habang ang kanyang mga mata ay may malungkot na ningning na tila ba hinahanap ang paraan upang balikan ang mga sandaling puno ng init at ligaya. Ngunit alam niyang ang mga titig at haplos na minsan naming pinagsaluhan ay ngayoy nagmistulang mga tanikala ng pagkabigo. Sa gitna ng aming tahanan, ang dating pagnanasa na puno ng emosyon at pisikal na init ay napalitan ng malamlam na tensyon. Ang bawat haplos na dati nag-uugnay sa aming tatlo ay ngayoy nagdudulot lamang ng malamlam na pag-iisa at takot. Ang mga sandaling pinangarap naming muli ang pagkakasundo ay tila bagay naglaho, na pinalitan ng mga tanong na walang kasiguraduhan, mga tanong na nagpapaalala sa amin ng bigat ng mga nakaraang pagkakamali. Habang naglalakad ako sa madilim na daan papunta sa simbahan, ang bawat hakbang ay may kasamang pangamba sa hinaharap. Sa bawat sulok ng Antipolo, ramdam ko ang malamlam na anino ng nakaraan. Ang bawat titig ni Lisa at ang bawat lungkot ni Marcus ay nagpapakita ng sugat na hindi madaling maghilom. "We once burned so bright," naisip ko. "But now our flame is flickering in the cold winds of regret." Ang bawat sandaling puno ng emosyon ay nagiging patunay ng isang kasalanang hindi kayang itago ng kahit anong paghingi ng tawad. Sa kabila ng lahat, may munting pag-asa pa rin. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pagkakataon na muling paghilumin ang mga sugat, kahit na ang mga alaala ng init at halik ay patuloy na nagbibigay pait sa aming mga puso. Ang pag-ibig, bagaman puno ng init at kasiyahan noon, ngayon ay humahantong sa isang mapait na aral tungkol sa pagkakasala at paghihiwalay. Habang ako'y nakaupo sa isang sulok ng lumang kapehan, pinagmamasdan ko ang mga taong tila may sariling kwento ng paghihirap at pag-asa. Sa bawat pag-inom ng malamig na kape, naramdaman ko ang kahulugan ng bawat titig, bawat haplos, at bawat salita na minsang nagbigay kulay sa aming mundo. Ang bawat alaala ay may halong sakit at saya, at ang bawat titig ni Marcus at pag-iwas ni Lisa ay nag-aanyaya ng tanong. Paano na ba natin haharapin ang kinabukasan kung ang ating nakaraan ay puno ng sugat? Sa ganitong gabi, habang ang mga bituin ay tila nagkukubli sa likod ng makulimlim na ulap, ang malamlam na liwanag ng buwan ang tanging saksi sa aming mga pusong nagdurusa. Alam kong ang landas patungo sa kapatawaran at paghilom ay malabo, ngunit kahit sa gitna ng kalungkutan, may isang munting pag-asa na unti-unting sisikat, isang pag-asa na ang init ng ating dating pagnanasa ay hindi tuluyang mawawala, kundi magsisilbing paalala ng aral sa tamang pagmamahal at tunay na pagsisisi. Habang papalubog ang araw sa Antipolo at ang mga kulay ng langit ay unti-unting nagiging malabo, naramdaman ko na tila ba ang mundo ko ay unti-unting humihinto. Umupo ako sa isang lumang upuan sa bakuran, pinagmamasdan ang mga anino ng kahapon, at hinanap sa sarili ang mga kasagutan sa tanong na paulit-ulit kong binubulong. Bakit ganito ang nangyari? Sa sandaling ito, ang init ng pagnanasa at ang lamig ng pagsisisi ay nagtagpo, naghalo sa bawat hibla ng aking pagkatao. Habang pinapaalalahanan ko ang aking sarili sa mga nangyari, ang lihim na ugnayan namin ni Marcus, ang mga titig na puno ng pangako na ngayoy na uwi sa pagdurusa, at ang bawat haplos na naging paalala ng aking pagkakamali, ramdam ko ang bigat ng aking puso. Hindi ko maiwasang isipin, paano ko haharapin ang bawat araw kung ang bawat sulok ng aking mundo ay puno na ng alaala ng kasalanan at pangungulila? Minsan, kahit ang kalmadong hangin ng Antipolo ay parang nagdadala ng mga pabulong na tinig ng nakaraan, nagbubulong ng, "Sarah, huwag mo nang balikan." Ngunit paano ko ba malilimutan ang init ng mga sandaling iyon?
na kahit bawal ay nagbigay sa akin ng kakaibang saya at pagnanasa. Sa bawat pagninilay, pinapawi ng malamlam na pag-iisa ang sigla ng aking puso. Pinag-isipan ko ang bawat kilos at salita, ang bawat titig ni Marcos na dati puno ng pag-asa, at ang bawat pag-iwas ni Lisa na nagbabadya ng puot at sugat na di madaling maghilom. I never thought that loving could hurt so much. Sabi ko sa sarili habang pinipilit kong salain ang mga naglalagablab na damdamin sa loob. Ang bawat alaala ay parang apoy na patuloy na nagbabaga, at sa kabila ng sakit, ramdam ko rin ang lambing ng mga nakaraang sandali na noon ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging buhay. Hindi naging madali ang pagtanggap ng aking mga pagkakamali. Sa mga sandaling ako'y nag-iisa, binabalikan ko ang bawat pagpili at ang bawat hakbang na nagdala sa akin sa ganitong kalagayan. Paano ko ba haharapin ang aking sarili kung ang mga sugat na ito ay paulit-ulit na kumakain sa akin? Minsan, kahit ang lamig ng simoy ng hangin ay hindi sapat upang pahupain ang init ng pighati, ang bawat sandali ng katahimikan ay nagiging pagkakataon para sa malalim na pagninilay. Isang pagninilay na puno ng pagsisisi. Ngunit kasabay nito ay ang pagnanais na muling bumangon at magbago. Sa kabila ng lahat ng ito, sa bawat patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa lupa, naramdaman ko ang munting pag-asa. Sa mga tahimik na gabi, habang pinagmamasdan ko ang kalangitan na parang sumasalamin sa kalungkutan ko, naisip ko na ang bawat pagdurusa ay may kasamang aral. Perhaps sa bawat sugat na ito, matutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi lamang tungkol sa init ng katawan, kundi pati na rin sa paghilom ng kaluluwa. Ang bawat emosyon na bumabalot sa akin ay nagiging paalala ng kahinaan at lakas ng tao, na kahit sa gitna ng pagsubok ay may kakayahang magbagong buhay. Ngayon, sa aking pagninilay, tinatanggap ko na ang mga damdaming ito, ang init at lamig, ang saya at pighati, ay bahagi ng aking pagkatao. Alam kong hindi madali ang maging totoo sa sarili, lalo na kung ang bawat sandali ay puno ng pagkadurog at pag-asa. Ngunit sa dulo ng bawat pagninilay, may isang panibagong pag-asa na unti-unting sumisilip, handang magdala ng liwanag sa mga madidilim na bahagi ng aking nakaraan. Ang bawat titig, bawat haplos, at bawat salita ng aking mga nakaraang sandali ay patunay na sa kabila ng kasalanan at pagsisisi, may kakayahan akong muling magmahal ng may tunay na kahulugan at may pagnanais na sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, naramdaman ko na dumadaloy na ang isang bagong pag-asa sa aking puso. Isang pag-asa na magbigay daan sa kapatawaran at pagbabago. Napagpasyahan kong simula ng paghahanap ng aking sariling redemption, hindi lamang para sa akin kundi para rin sa mga taong nasaktan ko. Ang mga nakaraang alaala ay bumabalik sa akin na parang mga apoy na patuloy na nagliliyab. At ngayon, kailangan kong yakapin ang mga ito upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pagsisisi at pagbabago. Minsan, sa gitna ng tahimik na gabi habang ako'y naglalakad sa makipot na daan ng Antipolo, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa aking mukha. Sa bawat hakbang, parang may mga tanong na sumasabog sa aking isipan. Paano ko ba maiaayos ang mga pagkakamaling ito? Hindi ko na kayang itago pa ang bigat ng aking konsensya, kaya't nagdesisyon akong humarap sa mga taong labis kong nasaktan. Sa isang simpleng pagtitipon ng mga dating kaibigan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang isang matandang guro ng aming komunidad. Sarah, sometimes you must face your demons to truly find yourself. Sabi niya habang mahina ang tinig, ngunit puno ng karunungan. Pinakinggan ko ang bawat salita at naramdaman ko ang lambing ng kanyang payo, na para bang isang
Mahinhin at mainit na haplos sa aking kaluluwa. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng tapang na harapin ang hamon ng pagbabago. Kinausap ko rin si Lisa, ang taong naging saksi sa aking malagim na lihim. Sa isang malungkot na hapon, habang kami magkasama sa maliit na sala ng aming tahanan, nagbukas ang aking puso. Lisa, alam kong di sapat ang mga salita para mapawi ang sakit na naidulot ko. Pero nais kong humingi ng tawad at subukang ayusin ang ating nasirang tiwala. Ang boses ko'y punong-puno ng pag-asa at kabiguan. Naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin, ang init ng dati naming pagmamahalan, at ang lamig ng sugat na mahirap paghilumin. Ngunit sa pag-iyak ni Lisa, kahit may halong poot, naramdaman ko rin ang kahinaan ng kanyang puso. Isang paalala na tayo'y parehong nasaktan. Hindi rin nagtagal, si Marcus ay lumapit sa akin sa isang sulok ng aming paboritong kapehan sa bayan. Sarah, alam kong marami na tayong nasira. Pero sana'y makita mo rin na sinisikap kong magbago. Ang sambit niya, habang tinatanaw ang mga anino sa paligid. Ang kanyang mga mata, noon ay puno ng lihim na pagnanasa at kasalanan, ay ngayon ay nagpapakita ng pagsisisi at pagnanais na itama ang mga pagkakamali. Sa bawat titig niya, naramdaman ko ang pisikal at emosyonal na init. Isang paalala ng mga nagdaang sandali na puno ng sigla, ngunit ngayon ay binalot ng pangako na magbabago. Sa gitna ng mga pag-uusap at pagharap sa mga kahinaan, unti-unti kong naramdaman ang pag-init ng bagong simula. Ang bawat haplos ng hangin sa gabi, bawat titig sa mata ng mga taong dati kong nasaktan, ay nagsisilbing paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na magpapakita ng daan papunta sa pagbabago. I will not let my past define me. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili habang ang bawat emosyon, ang saya, lungkot, at ang nakatagong init ng ating pinagsaluhan ay nagsisilbing gabay sa aking paglalakbay. Habang ako'y patuloy na naglalakbay sa landas ng pagsisisi at pagbawi, natutunan ko na ang tunay na redemption ay hindi nasusukat sa paghingi ng tawad lamang, kundi sa patuloy na pagkilos para baguhin ang mga bagay na dati nagbigay sakit. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang unti-unting mapawi ang mga luma at mabibigat na sugat. At ang bawat bagong pag-asa ay parang unang siklab ng araw na nagdadala ng liwanag sa madilim kong mundo. Sa kahabaan ng paglalakbay na ito, natanto ko na ang init ng ating nakaraan, ang dating emosyon, sensualidad, at pagnanasa ay maaari ring maging lakas na magtutulak sa atin patungo sa mas malinis na bukas kung tayo'y handang harapin at ayusin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa isang malamlam na gabi sa Antipolo, nagtipon-tipon kami sa isang paboritong kapehan, isang lugar na dati puno ng tawa at pagnanasa, ngunit ngayon nagiging entablado ng isang matinding pagtatapat. Ang hangin ay may dalang lamig na tila, pinapawi ang bawat titig ng galit at pangungulila, habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay kasabay ng pag-iyak ng pusong sugatan. Ang tensyon ay sadyang umaapaw. Ang bawat paghinga at titig ay may kasamang bigat ng hindi maipaliwanag na emosyon. Nandoon si Lisa, na may mga matang punong-puno ng sugat at puot. Hindi na niya napipigilan ang lungkot na humahaplos sa kanyang puso. Paano mo nagawa ito, Sarah? Ang tanong na nagbabaga sa hangin. Sinasagisag ng bawat bitaw ng salita ang pagkadurog ng tiwala. Ang kanyang tinig ay nag-aanyaya ng parehong init at lamig, isang paalala na kahit ang pinakamalalim na pagkaduruga ay nagiiwan ng matinding aral. Ang dating pagmamahalan at tiwala ay ngayoy punit-punit na alaala na nagpapagalaw sa bawat himutok ng emosyon. Si Marcus naman ay nasa isang sulok, tahimik, ngunit puno ng hinagpis.
Ang kanyang mga mata na dati sumisiklab sa init ng pagnanasa at pangako, ngayon ay naglalaman na lamang ng pagsisisi. I don't know if I can ever fix what's been broken. Ang kanyang mahina ngunit tapat na sambit habang siya ay unti-unting yumuyuko. Sinusubukang pigilan ang bigat ng kanyang konsensya. Ang dating sensual na titig at haplos ay ngayon ay nagmistulang mga alaala ng isang ipinagbabawal na pag-ibig. Isang pag-ibig na nagdulot ng init. Ngunit ngayon ay naging dahilan ng walang katapusang pighati. Ang kapehan, na karaniwan ay puno ng mga kwento ng pag-ibig at pag-asa, ay ngayon naging saksi ng isang matinding labanan ng damdamin. Sa isang tabi ng mesa, pinagtitigan kami ng tatlo. Ang hangin ay napuno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Parang may naglalagablab na apoy sa pagitan naming nag-aalab na minsang magkakaugnay. Ngunit ngayon ay nagiging sanhi ng hindi mapigilang pagkatatagas ng mga sugat. Ano ba ang magagawa natin ngayon? Ang tanong ko, na may halong pangungulila at pag-asa. Habang ang aking boses ay nanginginig sa bigat ng aking mga nagawang pagkakamali. Ang aking pag-amin ay naging simula ng isang labis na emosyonal na pagsabog. I never meant for it to come to this. Dagdag ko, na tila ba hinahangad na mapawi ang sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit sa halip na pag-unawa, ang mga salita ko ay sinagisag ng mas matinding tanong mula sa bawat isa sa amin. Ang bawat minuto ay tila nagiging sandata sa pagitan ng aming mga titig. Mga titig na minsan ay puno ng init ng pagnanasa at ngayon ay nagiging paalala ng pagkadurog at kahinaan. Sa pagitan ng mga matitinding silid, isang init na dati ipinagpapakita sa bawat haplos ni Marcus ay ngayon ay nagiging tanikala ng pagsisisi. Ang pisikal na init na minsan ay nagbigay sa amin ng kakaibang sigla, ay ngayon ay pumapaloob sa bawat malamlam na salita at titig ng pagdurusa. Lumapit si Lisa at sa halip na itakwil ang sakit, nagdesisyon siyang pag-usapan ang mga natitirang piraso ng aming sirang pagkatao. Sarah, kahit gaano man kalalim ang sugat, kailangan nating harapin ito. Hindi sapat ang pagtakip sa nakaraan. Kailangan nating matutunan kung paano maghilom. Ang kanyang pahayag na may kasamang pait at pag-asa. Sa kabila ng galit, may halong malambot na pangunawa ang kanyang boses, isang patunay na ang sugat ng puso ay maaaring gumaling sa tamang oras at tamang pag-aalaga. Hindi nagtagal, si Marcus ay nagbukas ng kanyang damdamin. Ako'y nagkamali at alam kong hindi na maibabalik ang mga sandaling puno ng init at pangakong itinakwil na natin ngayon. Pero sana, sa kabila ng lahat, mahanap natin ang paraan para mapawi ang sugat na ito. Ang kanyang pahayag na nagdala ng kakaibang lamig at init sa sabayang tagpo ng aming mga puso. Ang kanyang boses, kahit puno ng pagsisisi, ay may halong kahinaan na nagpapahiwatig ng hangarin na magbago. Isang pagnanais na ang init ng nakaraan ay maging gabay sa hinaharap. Sa kalagitnaan ng labis na emosyon, naramdaman ko ang isang hindi inaasahang pag-init sa aking katawan. Isang pakiramdam na pa rin ang dating pagnanasa at sensual na tensyon na minsan naming pinagsaluhan. Ang mga alaala ng haplos at titig ni Marcus na noon ay nagbigay sa akin ng matinding kilig ay bumabalik bilang paalala ng mga sandaling puno ng init kahit pa ito'y nagbubunga ng sakit ngayon. Ang bawat pahayag, bawat pag-iyak at bawat paghinga ay may dalang alab ng kahapon na unti-unting nagiging bahagi ng isang mas malalim na pakikipaglaban sa sariling damdamin. Sa eksenang iyon, ang kapehan ay naging tagpuan ng isang emosyonal na labanan, isang pagtatapat ng bawat isa sa amin, kung paano nawala ang init ng aming pinagsaluhan at paano rin ito maaaring muling masindihan. Ang bawat salita ay puno ng init, bawat titig ay sumasaksi sa nakatagong pagnanasa,
na kahit sa gitna ng kasalanan at pagsisisi, may natitirang bahagi pa rin ng ating pagkatao na naghahangad ng tunay na pag-ibig. Maybe sa bawat haplos at titig na ating naibalik, matutunan nating patawarin ang ating mga sarili at ang isa't isa. Ang pahayag ko na may halong pangakong muling pagbangon sa kabila ng kahirapan. Ang gabi ay lumipas na puno ng pag-uusap, pag-iyak, at pagsubok na buuin muli ang mga piraso ng pusong nagdurusa. Ang init ng emosyon at pisikal na tensyon ay unti-unting naghalo sa bawat salita, nag-iwan ng bakas ng pag-asa sa gitna ng sugat. At sa mga sandaling iyon, kahit na ang sakit ay tila napakalalim, naramdaman namin na may pagkakataon pang bumangon mula sa pagkadurog, isang pagkakataon na muling magliwanag ang init ng pagmamahal na minsan naming ibinahagi sa isa't isa. Sa pagtatapos ng gabi, habang ang mga huling patak ng ulan ay unti-unting humihina at ang katahimikan ng kapehan ay bumabalot sa paligid, alam namin na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa kabila ng lahat, ang bawat titig, bawat haplos, at bawat salita ay nag-iwan ng paalala na ang init ng damdamin, ang parehong emosyonal at pisikal na apoy, ay may kakayahang magturo sa atin ng aral tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagsisisi, at pag-asa. Sa pagsapit ng madaling araw sa Antipolo, tila ba unti-unting nawawala ang mga anino ng nakaraan. Ang hangin na dati puno ng pait at pagdadalamhati, ngayon ay may kasamang lamig ng bagong simula. Habang naglalakad ako sa makipot na daan, patungo sa simbahan, naramdaman ko ang bigat ng bawat patak ng ulan na dumaraan sa aking balat. Parang mga luha ng langit na nagdadala ng pag-asa. Ang bawat hakbang ay puno ng emosyon. Ang kahapong nagbubulay-bulay sa pagitan ng pagsisisi at pagnanais na magbago. Nasa loob ng simbahan kami ni Lisa at Marcus, nakaupo sa lumang bangko na dati saksi ng mga lihim na haplos at titig. Tahimik ang paligid, tanging ang himig ng organ at ang malumanay na pag-ungol ng hangin ang bumabalot sa ating mga puso. Ito na ba ang pagtatapos ng lahat? Ang tanong ni Marcus habang sabay nating pinagmamasdan ang nagbabagong liwanag sa labas. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi at pangakong magsimula muli. Isang pagnanais na ang init ng nakaraan ay maging aral para sa isang mas malinis na kinabukasan. Lumapit si Lisa at dahan-dahang inabot ang kamay ko. Ang dating titig ng pagkasuklam ay napalitan ng isang malambot na pag-unawa. Isang pagsisikap na patawarin at yakapin ang mga nasirang piraso ng ating pamilya. Sarah, alam kong di madali ang lahat, pero kailangan nating matutunan na kahit ang sugat na pinakamalalim ay may panahon para gumaling. Sambit niya, ang kanyang tinig ay kasabay ng lamig ng hangin sa labas at init ng ating pinagsamang mga alaala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang dalisay na koneksyon na minsan ay napalitan ng takot at pangamba. Si Marcus naman, na dati nag-aalburuto ng mga lihim at damdamin, ay ngumiti ng marahan, isang ngangiting puno ng pangako at pag-asa. Hindi ko man mabawi ang nakaraan, pero sisikapin kong maging mas mabuting tao, pahayag niya habang kumakapit sa kamay ko. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kakaibang init sa akin. Ang emosyon na minsang nagpaapoy sa mga gabi ay ngayoy nagpapasiklab ng liwanag na nagbibigay ng direksyon sa bagong umaga. Sa paglabas namin mula sa simbahan, pinagmamasdan ko ang pag-ikot ng mga tao sa kalsada. Mula sa malayo, may mga ngiti at pagtango ng mga kapitbahay na para bang tinatanggap na rin ang bagong yugto ng ating buhay. Ang init ng paghilom ay hindi na puro kasakitan. Ito ay unti-unting nagiging paalala ng pag-asa, ng pagbangon mula sa mga malulupit na pagsubok ng nakaraan. Ang bawat haplos ng hangin ay tila bumubulong,
There is a new beginning na nagbibigay inspirasyon sa bawat hakbang. Habang papalapit kami sa tahanan, ang mga alaala ng nakaraan ay hindi na kasing hapde. Ang mga titig na dati puno ng pagtatakwil ay ngayon napalitan ng pagkilala sa mga pagkukulang at paghahangad na itama ang mga ito. Ang bahay na minsang naging entablado ng mga lihim at bawal na pagnanasa ay ngayon ay muling napupuno ng pag-asa at pangako. Isang simula kung saan ang bawat piraso ng sugat ay dahan-dahang humahabi ng bagong kwento ng pagtanggap at pagpapatawad. Lumipas ang mga araw na may halong pag-iingat at pagsisikap. May mga sandaling tila ba bumabalik ang init ng lumang pagnanasa, ngunit ngayon ay pinaghalong alalahanin at aral ng nakaraan. Ang bawat haplos ni Marcus ay may kasamang pangakong hindi na muling aabuti ng kasalanan. Habang ang bawat titig ni Lisa ay punong-puno ng pagmamahal na kahit may mga sugat, patuloy na umaasang darating ang lunas. Sa huling gabi ng linggong, iyon, nagtipon kami sa bakuran ng bahay. Sa ilalim ng mga bituin na saksi sa mga dating luha at halakhak, tahimik naming pinakinggan ang bawat paghinga, bawat alon ng damdamin na nag-uugnay sa amin. Magsimula tayo muli. Ang bulong ko habang hinahaplos ang kamay ni Lisa at ni Marcus. Ang aming mga puso, na dati puno ng init ng pagnanasa at halimuyak ng lihim, ay ngayon ay nag-uumapaw sa pag-asa. May halong kabiguan, ngunit higit sa lahat, may tapang at bagong pagnanais na ang mga pagkakamaling nagdala ng sakit ay maging pundasyon ng isang mas maliwanag na bukas. Habang lumilipad ang mga ulap at unti-unting sumisilip ang mga unang sinag ng araw, alam kong ito ang simula ng aming bagong yugto. Sa bawat patak ng ulan at bawat haplos ng hangin, naramdaman namin ang masarap na timpla ng paghilom at muling pagkabuhay, isang paalala na kahit gaano man katindi ang init ng nakaraan, may pagkakataon pa rin para muling magliyab ang pag-ibig. At sa pag-ikot ng mundo, habang ang bawat sandali ay nagiging alaala, ang init ng damdamin namin ay patuloy na magiging gabay sa aming paglalakbay tungo sa tunay na kapayapaan at Mga kasirin, grabe, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Laban na laban ang kwentong ito, di ba? Kung may natutunan tayo, it's that love can be messy, but it can also teach us a lot about who we are and what we're willing to sacrifice. I hope you guys felt every moment, every emotion. Kung may mga thoughts kayo, feel free to share them sa comments or messages. Thanks for tuning in tonight, mga kasirin. Till next time, always keep your heart open, pero wag mong kalimutang mag-ingat. This is DJ Serene, and you've just tuned in to the Serene Sessions. Keep it real, and I'll catch you on the next one.